Tandaan mo ba na ang iyong mga palibot kabyan? Mahigpit na ang kahanginan, subuman ang aton kasubaan. Kung nandun nato ng kauswagan ng katahong sangkadis atong ang liga, ang baybayon sa tutuman katinlo, apang sa karong kita man lang nanagahin ko. Hangin na naging pollution. We would also like to acknowledge the presence of our City Vice Mayor. We have Honorable John Vincent I. Escalante. Good morning, Vice. Ang lakas na hangin sa langit mahangluan. Gani kinahangkat ko, ikaw apyan sang masunsong imo palibuting luan. Katungganan maninina kung tanan, ikayong lawas ato na akuma. Kabataan na ulihing pupo, lakas pa pala ang hangin na mahanglo. May kakahuyan ay hanga sa kaan, may mga subak na pala na languyan. Dapat kinatong talupangdong ang mga nagkakatabo sa palibot nato. Upod sa aton nga paglinat ang pag-amig sa aton mga dunat mangga. Tunatlaw mga pispis layaw. Also, we would like to acknowledge the presence of our City Councilor. We have Honorable Frances Guanzon. Good morning, Cons. Karon na hawan tuod sa natong kasakot. Tanan nga bagay diri sa kalibutan, mga bugay sang Diyos ikan sa ginsura. Tipigan kang hindi na pagkabusuhan, ay kung mawiyon niya kita madulaman. Patay kami din. Ari lang. Kaya ang atong trikpan niya dako, ay lang ang trikpan ng sa masaksan. Ganit kinahangkat ko, ikaw abyan sang masunsuni mo palibuting luan. Katungtanan manina tuntanan, ikayong lawas ato na kuman. Kapinturang magmuglat na kita, ang ilang teori sa taguta. Siyudad na ko'y lubos pa sa inyo, agad sa mga
Pinakuha yung iwan dyan. Okay lang din bakit? Smooth ah. Ano kayo, Adriano ah? Ako po kay Adrian ka na yan. Sino yung pwede na naman? Basta nakakibigyan ng pre. Ako po kay Adrian ah. Anong mayara ka? Ilang araw pa? Okay lang daw. Ayun, kasi kapit. Sige ah. Ay, po kung palitan. Pwede nga. Sikon, sikon. Don't deny, don't deny. Okay lang pa yung nagdamay. Oy, ibigyan niyo. Hindi, hindi ka. Naksa na lang. Oy, saan ka sa bro? Ay, siya pa rin ako. Hindi, dito na sa babaw ng ulam. Wala kami di. Wala kami. Wala na biya mo nung. Ato sa babaw. Oo. Okay, Adrian na. Ato na ako. Yes, eh, palitan na Adrian. Wala sunod yung ulam. Sa kay Adrian ah. Calling ang aton ng mga punong barangays and barangay officials. Pwede tadi ka hagto sa aton na opening program in front, Oy, sino mapapansang? for we will start in a moment. Calling ang aton ng mga punong barangays and barangay officials. Pwede tadi ka hagto sa aton na opening program, for we will be starting in a while. Thank you. And also aton nga mga department heads, may ari tadi chair sa front. Pwede tani siya ma-occupy. Ano na Adrian?
We would like to acknowledge the presence of our City Councilor. We have Honorable Katrina K. Gastillo Balbin. Good morning, Councilor. Also, we would like to acknowledge the presence of Honorable Pauline De Calungan. Good morning, Councilor. Good morning, everyone. On behalf of the City Government of Cadiz, welcome to the opening of the 59th Charter Day Agro-Fishery Trade Fair 2026. As part of our 59th Charter Day celebration, this 5-day trade fair showcases the best of Cadiz City's agricultural products, fisheries, our one town, one product exhibitors. Also, we have here our micro, small, medium enterprises and the creativity and the livelihood of our 22 barangays. So this event is more than a marketplace. It is a celebration of the hard work, innovation, and resilience of our farmers, fisher folks, entrepreneurs, and local producers who continue to drive the growth of our local economy. To formally begin our program, may I request everyone to please rise for the opening prayer, followed by the Philippine National Anthem and the Cadiz City Hymn. Amay namong langit nun, tagtuga sang langit kag sang duta, kag sang tanan nga tinuga na nagapuyo sa sini nga kalibutan. Iyali kami karon, nagadangop sa imong atubangan, para magpasalamat sa tanan nga bugay nga ginhatag mo sa amin. Subong man sa pagpangayo sang kapatawaran sa mga sala nga nabuhat namon, ilabi na sa dalang manggad na bugay mo sa amon. Amay nilabing makagagahom, bendisyon ni kami sa kabakod, para mapadayon namon ang hilikoton suno sa imong kagustuhan. Bendisyon ni man ang amon mulutuan, agud mapadayon namon ang pagdihon sa mga naglo nga may pag-ulikid sa imong mga tinuga. Kabay nga ang imong grasya maglumtad sa amon, kaya ang among pagtuo magadulot sa paghilusa, pagbuyog, kag katawhayan sa bugkos nga kalibutan. Iyong tanan nga pangalan namon sa imo, paagi sa imong anak nga si Jesucristo, nga nagakabuhi kag nagahari sa bugkos nga kalibutan, sa karon kag sa katugtuban.
Amen. Ayang magiliw pero sa silang manalalang ng puso sa ibig mo'y buhay. Lupang hinirang, luyan ka ng mag-ibig sa manluluki. Di ka pasisingil sa nagtatapundok sa simoy at sa langit pangagap. Mahilag ang tula, tawid sa kagayang minamahal. Ang isap ng matawat mo'y tagumpay na nagdidig. Ang bituin at araw niya kailan pa may mag-ibig. Lupalang araw ng langit pagsinta, ay langit sa piling mo. Ang ibigay ng agay ng api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kapag wag nagugutan, hati sa minagalan, ngayon mo nang narawan, di sa aking duhan, ang di mo halimbawa, lubos na dagaya, nasang tanang ginahan kakinakahinlawan. Ikaw kinlalang sa pilitong mo na handumanan, nagulong at kakingalanan sa kaalay na luwas mo. Sa pulok sang nakatanlis, negros na katundan, utang na hamukan, ayun sa naaninghan. May pulok na ang mahalo, ang balut sa baybayon, ang ilang na tubok, lantong sa idolo mo. Sa kasalik na nagawigaw, sa kandukan na maminaw, sa kapilon na malagyato, ang kasulay maago. Ang mundo ng mangga, sa taong handugin ka dapat, nakakapagkabuhi sa lawas na mamalatyo. Ako'y ibinulatan, ang pag-iusong ka dapat, ako'y matibigan, lakas nila ka kayo. Ang pagdagsa sang balyena sa ibunga baybayon, tanda sa kabuganaan nga inuginangkon. Nakita ibugan sang piratang namahamtulong, ang ginapitan sa Diyos mong nagahon. Halik na ng lutan sa Diyos na ubayan. Thank you, and now take your seats. To officially open the Cadiz City 59 Charter Day Agro-Fishery Trade for 2026, may we invite our city officials and our distinguished guests to join the ribbon cutting ceremony in front. May we call on our city mayor, our city vice mayor, our city councilors,
Also, we have here representatives from the regional office and from the provincial office. May we call on also Ma'am Jocelyn Sai and Ma'am Lynn Rigodos to join them for our ribbon cutting. Ladies and gentlemen, this marks the beginning of another exciting celebration of our farmers, fisher-folks, entrepreneurs, and local products. On the count of three, let us officially open the 59 Charter Day Agro-Fishery Trade Fair 2026 in 1, 2, and 3. The 59 Charter Day Agro-Fishery Trade Fair 2026 is now officially open. Congratulations and a warm round of applause, everyone. Thank you so much. To formally welcome everyone, may we call on Honorable Marlon Metuda, our City Councilor and Chairman of the Sangguniang Panlungsod Committee on Agriculture, Fisheries, and Cooperative for his welcome remarks and acknowledgement of our guests and participants. Mayong aga sa atong nga tanan. Morning. Mga aga kay Mayor, kay Vice, sa akong kaupod sa konsiho, kag soon nga mga kaupod namon sa Sangguniang Panlungsod, Ma'am Winona Balagosa. And of course, sa aton nga mga bisita. Hindi ni siya ordinaryo, no? So special ni sa aton, pero ang iyang apelyido ordinaryo. Kay Ma'am Mary Ann Ordinaryo, ang senior agriculturist sa OPA. And of course, may-ari makita di bisita sa kay Sir Saldi Boloron, our Regional Technical Director sa Department of Agriculture, NIR. Sa ato ng mga judges, sa mga barangay kapitan, barangay kagawad, SK Chairman, of course, ari man din nagasuporta ang atong mga department heads, sa mga cooperative, mga associations, kag sa atong MSME, mga micro, small, medium entrepreneur. So, mayong aga sa atong nga tanan, sa luwat, no? At ang aton nga mga nguma, kabalo kita nga may dako sila ni nga papel, no, sa pagpatinad sa aton nga ekonomiya. Of course, sino ba lang wala gakaon sa aton di nga produkto sang aton mga mangunguma kag mga mangingisda kag mga mamugon, wala gid ay, no, biskan sa baboy, sa aton nga mga utan, mga prutas, no. So sa aton nga mga mangunguma, kabalo kami ang lokal nga gobyerno, may ara man sa inyo nga mga pagtilaw nga nagabot, no. Pareho sa amon gani farmer man kami, pero ara kami sa under sa sugarcane, may mga pistiman nga abot sa amon nga pangunguma. Amon na sang RSSI. So sa mga mangunguma ta, may mga tion man nga may mga pagtilaw man, pero hindi lang ta magdula japon sang paglawom. No, kay kabalo kita nga Ginoo ya amo man sige apon ang aton nga mga ngapin. No, kung may mga pistiman nga abot, so tagaan ta sang Ginoo sang kalam kung paano na naton masulbar. Of course, with the help sang aton nga national government, wala gid kapabaya ang Department of Agriculture, and of course sa aton man nga lokal, no, ang aton nga lokal nga DA sa pagpampuno ni Ma'am Jocelyn Sai, wala gini sa untat sa pag-perform sa iyang duty kay last week ga problema gisa sa mga canopies. Nakita taman subong mga barangay nag-ugyon gid, nagpartisipar gid kag katahom. So pwede ta palakpakan ang aton mga barangay. Perfect ni sila kuno subong. No, so salawat, gina-welcome gid kamo tanan kag aton gid suportahan ang aton nga lokal nga produkto, especially nga aton nga mga mangunguma, ang aton mga mangingisda, kag ang aton nga mga micro, small, medium entrepreneur, no, para mabuligan man naton ang ilang nga pagpalangabuyan. So salawat, mayong aga kag madamo gid nga salamat.
Thank you, Councilor Marlon. To inspire us with his vision for a stronger and more progressive agricultural sector, may we call on our City Mayor. We have Honorable Salvador G. Escalante Jr. May aga. Mas Marlon ki puti, mapainit isa di lang na pasilong po gamayo. May aga sa tanan, labi na sa aton Vice Mayor Vincent Escalante, sa aton mga city councilors that are here, kadamo sa amon subong ba. So wala mga muamon nito, ako lang permiisa ni mo. Kamagagwapa sila subong. Walang pakanta man abi mga city officials naton. Councilor Claire Kunsing, Councilor Dikulungon, Councilor Kaye, muning views namon kahapon, daog ang aton basketball team sa one-day league. No? O, sang naglong pan siya, gamay abansi, pero sang nag-short pan siya, nagdako nga abansi. Na-joke on niya. Councilor Claire. Councilor Nona Balago. So, palakpakanta si Councilor Nona. Boss X na ni siya, Councilor Josh. Ex-con na ni sa boss. Ex-consyal. Kay Councilor Lalin, Councilor Marlon, kay Ma'am Sai, sa aton mga department heads that are here, no, sa aton barangay officials. Kay Ma'am Mary Ann, thank you. Kabalo ko sa subong na adlaw, wala opisina ang province. Nasa 4 days work week nila, wala na sila opisina. That's why siya gipadala ni Dina. Anyway, ma'am, thank you kay Mary Ann. No? Wala na siya nag-attend rin, no? Not just for this, but likewise to share information sa aton tanan mga barangay captain kamati mo. Ang aton province nag-create na sa biological control, but hindi chemical. Biological control para sapat sa RSSI. No? And within the week, ma-allocate si Ma'am Mary Ann, no, for 5 hectares demonstrate naton. So we will identify these 5 hectares. Okay, from this, kung successful ang gin-create na biocontrol, amuni i-propagate naton sa bilog na syudad sang Cadiz. So please, no, barangay officials, importante ni almost every day gabaton ko text gapamangkot, Mayor, ano ang amon himuon sa RSSI? Di wala ako sa may isabat. No, nagtilaw makita sa una pero hindi ginepektibo. But now, there seems to be a concerted effort. Ang nami sinikay biological control. No, sapat man ang makaon sang sapat. Kaya kung chemicals, the-create man na siya kihapon sang resistance. No? But anyway, namati na sa message karon na mamirian. And also with us, si representative ni Albert, ni Regional Director Albert Barugo. No? Si Saldi, he's here. He's from South Cotabato. Oh, South Cotabato ni siya from Region 12 nagkadtog diri siya to attend to represent RD Barugo, no, RD Albert, no. But anyway, Saldi will give his message later on, no. Sa aton tanan na arite, madamo ginasalamat sa inyo, labi na sa aton mga barangay officials. Katilaw man ko barangay captain. Kung pagka barangay captain, isa lang katuig, kaya hindi ko kagwanta sang obra sang barangay captain. No, hindi lahog-lahog. Activities such as this, kaya sindigid ko, mobilize ang tanan para lang mag-represent sa inyo barangay. Pero pag abot di, you are only one of the 22 barangays. But sa inyo mayor, gina-appreciate ginanamon. Sa inyo mga konsyal, kay vice mayor, gina-appreciate ginanamon ng inyong effort. Kabalo ko, hindi lahog-lahog. Isa na ni kasimana ang inyong preparation. Dua na kasimana ang inyong preparation. Just to be represented ably diri sa aton, no, na activity subok na adlaw. So that's why sa inyo tanan padayunon ini naton ang agriculture, kadako sang challenge sa aton agriculture subong RSSI, may ASF naman ginatago lang na, pero we have to admit that ASF is here again, no, biocontrol ninyo sa inyong mga farms. Ang inyong mga takal,
ma-meeting kita dugay-dugay sa mga owners ng mga matakal naton, hindi nyo na napag-ilagaw ang inyong mga baboy. Gamitan nyo ang aton artificial insemination technology kay libre man na tanan. No, instead ang inyo takal ilibot nyo, sagay ka mo pang hakot, masakit pakadto sa inyo pigiri ka magpuli. So that's why ma-meet kita soon, Ma'am Sai, no, mapatawag ta meeting sa tanan ng mga takal, no, to answer this. And sa katapusan may ara naman El Nino. This will be a super El Nino, no, na ginaatubang naton. Subong dito sa Nakar, 2 weeks now, nag-ubra na kami tuya. Ano pa nawagan na ni? Fund, no? Para dira mag-collect sang tubi. No? Anong kakatabo naton permi? Gareklamo kita kay gabaha. Mga na permi, reklamo kay gabaha sa bukid. Pero mag-init gini, reklamo naman wala tubi. No, di ba? Reklamo kung magbaha, kung mag-ulan, reklamo baha. Kung mag-init, reklamo wala tubi. Anong solusyon? Ara gintistingan naton dito sa Nakar. Water impounding. Dako ni siya na project, but dapat siguran naton. No, ini very important sa mga farmers naton. Kung diin ta magkadto sa iba ng mga lugar, daw mga dagko na swimming pool ang taon mo, but those are water impounding system na ginagamit nila para sa ila agriculture. So anyway, as we face the end of 2026, damo sang challenge sa aton farmers. But sa pag-challenge sang aton mga farmers, dako man sa ginapaabot naton. Lantawas buong ang ubi. Sobra na 1,000 ang kilo sang ubi. Oh, di ba? Kung mag-10,000 ang kilo sang ubi, mas nami pagit. No, ang aton talong ginabakal na sang walang gutom program sa aton presidente, 3 tons a month ang ginademand, no, sang walang gutom. So di na mahalin sa aton mga farmers. Tagpila ang talong, 40 pesos ang kilo. Oh, di ba? Amo man na sa iban pagin na mga bagay. So what your government is doing right now is to connect our farmers together with the technology available sa aton agriculture offices and sa market, no, nagagamit sang sini. Wala lang ko naghambal, pero hambal ko na lang gid kay katikalon mas inyo mayor. Subong na adlaw maabot di ang procurement agent, no, sang ICA, ano gani Vice President ICA, International Culinary Academy, no, Lasal, Bacolod base. Ginimbitar ko sila makadto sila di malibot, malantaw sang inyo ginabaligya kay gamito nila as ingredients, no, sa aton International Culinary Academy diri sa Bacolod. No, so anyway, no, prepare smile ka mo permi para manamian, magtamis man ang mga ginabaligya ninyo. But nevertheless, as mentioned, ang aton papel sa inyong gobyerno is to connect our production, our produce, as assisted by our agriculture office, sa aton mga farmers, pakadto sa aton buyers. Wala na middleman, no, diretsohon naton para dako ang ginansya sa aton mga farmers. So again, salamat sa panahon na ginhatag ninyo sa ating mga barangay officials. Kabay na by November 11 madaog kamutanan gihapon para padayon aton agro-industrial fair. Maayong aga sa tanan, mabuhay ang syudad sa Cadiz. Madamo gid nga salamat, Mayor. At this point, let us hear messages of support from our valued partners. May we first call on behalf of Engineer Jose Albert Barogo, our Regional Executive Director of the Department of Agriculture, Negros Island Region. We have the Regional Technical Director, Mr. Zaldi M. Boloron. Salamat. Ang akong pagbati sa ating Honorable Mayor, palakpakan natin si Honorable Mayor Salvador Escalante Jr. Sir.
ang atong Vice Mayor, si Honorable John Vincent Escalante, sir, sa lahat ng mga councilors, kay Honorable Marlon Metuda, ang SP Committee on Agriculture, at sa lahat, good morning po. Kasama ko rin po dito si Ma'am Ann Ordinario, ang nag-represent kay Dina Ginzula. So kaming dalawa ay mga representative. Siya nag-represent kay PA, ako naman kay Director. So ang aking paumanhin ng aming Director, na hindi po siya makarating dahil meron po siyang important equal meeting na ngayon. So bilang kanyang kinakatawan, pasensya po ako'y magtatagalog, pwede gyapon halo og Bisaya, pwede po mag-Inilonggo. Kay ang akong asawa, taga Iloilo, Barotac, Biho. Nya ako kay Bulanon man ko, doon lang dire, so mag-Bisaya, Ilonggo ko. No? So, message of support, morning lisod kayo, murag tagaan na to gamayng emphasis kay ang ating Department of Agriculture, ang atong ekonomiya sa agriculture, na atubang sang mga challenges. Alam na natin, natatamaan tayo sa challenge on the Middle East crisis. So nagaproblema gid kami sa mga balaklon. Nagmahal ang gasolina, pag magmahal ang gasolina, pati agricultural products magmahal. So, awang-awa na tayo sa mga farmers natin. Tinatamaan pa ng RSSI. Yan din isang challenge ngayon na ginagawa natin ng masaparaan kasama provincial government at lahat ng stakeholders, kasamang SRA at mga attached bureaus and line agencies. At iba-iba pang mga challenges. Bagamat ito ay mga pagsubok na binigay sa ating sektor. So anong gawin natin? So dito para pang awakening, awaken tayo sa siguro sa panahon, sabi ni Lord, oy gising na kayo. Mag-ayos na tayo dahil inaharap na tayo ng mga problema, no? Insect pest infestation, sa Mindanao, linog sila dito, may banta na naman na El Nino. So, ibig sabihin, kailangan natin dito ang pagtulong-tulong at number one na gagawin natin, yung ating patience, perseverance, hard work, and dedication sa paglaganap ng ating serbisyo sa mga magsasaka. And the most thing is the prayer, yung pag-ampo. Kasi kahit anong ganda ng ating technology, kahit anong ganda ng ginagawa nating intervention, pag ang natural calamity ang huhusga, landslide, flooding, earthquake, ay wala tayong magawa. Kahit maganda yung tubo ng ating mga pananim, pag binaha yan, pag tinamaan ng El Nino yan, wala din. So ibig sabihin, sabayan po natin ng dasal. Palakpakan natin ang ating mga 22 barangays na sumama sa ating trade fair. Napakaganda po itong ginagawa na ito dahil ito ay, kung baga sabi natin showcase, yung ating mga hardship at hard work, nakikita na natin. Kanina Mayor, umikot na ako at sign of support, bumili na rin ako, no? Bumili na ako ng kalamansi, bumili ako ng isda, no? May doon, banda doon sa bangkiruhan, pagbangkiruhan, coastal yan eh. So doon ako bumili ng bangos at saka yung smoked fish. So hindi ko nabili ang bigas kaya may bigas man sa bahay. Yung wala, yun ang binili ko. So what I mean, so lahat ng itong mga produktong pinapakita natin sa mga farmers natin, dito dapat isipin natin ang gobyerno ay andyan. Nandyan ang Municipality of Cadiz. Bibili ang gobyerno sa inyo ng mga produkto na ito. Anong Republic Act na gagamitin natin? Yung Republic Act 11321. Yung Sagip Sakalo. So ibig sabihin, kami sa Department of Agriculture, patuloy natin paigtingin ang cooperative association ng mga farmers natin. Kaya meron tayong farmers cooperative,
Farmers Association. Mag-isa po tayo. Kasi sa nakikita namin sa Department of Agriculture, ito na yung last card natin na maawan sa kahirapan ang mga magsasaka. Remember, ang Department of Agriculture founded 1858. Bilangin mo ilang years na kami. 128 years. And the question is, bakit ang ating mga magsasaka ay below poverty line pa rin? Natani, kumpleto man ang bigay ng gobyerno. Every year, nagbibigay kami ng seeds, nagbibigay ng fertilizer, kumpleto ayuda, may pautang pa sa ECPC natin, low interest, meron pang tractor binibigay natin, no? May mga warehouses. Pero bakit ganun pa rin? So merong mali sa system at ito po inaaral ng ating Department of Agriculture. So the missing equation pala na nakikita namin, ayon sa aking pag-aaral, Mayor, nawala yung equation on, attitude. Dapat yung attitude natin ay maka pro-farmer tayo. Tama yun si Mayor, yung ating mga magsasaka. Tulungan natin na dapat yung malaking profit income, dapat sa kanila. Kasi ang nangyari sa system natin, yung mahirap na magsasaka ay lalong naghihirap. Ang mayaman, lalong yumayaman. Sana mustisya dyan. Ang farmer, gumising ng maaga, nagpapawis, pero ang profit margin, konti. Yung ating mga middlemen, sorry for these words, hindi man natin sila masisi, dahil sila yung pumalit, sila yung sa kulang ng gobyerno, kakulangan. So ang gobyerno dapat kumplituhin ang intervention. Dapat nandun yung production, nandun yung tulong sa processing, nandun ang tulong sa marketing. At ito na yung tawag nating sakip-saka, na kung saan ang gobyerno bibili sa ating mga farmers direct, wala nang bidding po yan. 3 lang ang requirement po yan sa ating mga farmer ko. Ano yun? At least ikaw ay FIDIS registered. Madali naman itong FIDIS, nandito man ating municipal agriculturist. Hanggang October 22 of 2026 po, pwede pa kayong i-exempt na hindi pa kayo FIDIS. Kahit SEC registered kayo, DOLE registered, ina-accept pa natin yan. But by October 2022 of 2026, dapat register na kayo para makasama kayo sa ating sagip-saka. Bibili ang gobyerno diretso. Business permit na kailangan, written proposal, at omnibus statement lang. 3 lang, wala nang bidding, diretso na kagad. So kami po nanawagan sa ating mga farmers, mag-i-strengthen na natin ang ating cooperative para itong sagip-saka law ay ating ma-experience at ating maranasan. So itap na natin ito. So yan po ang pwede nating maging tulong na malaki sa ating mga farmers. Tungkol sa issue ng RECCI, kasama namin ang province, nag-uusap na kami ano ang ating mga diskarte at gagawin natin. Siguro mayroong mga transformation na tayong gagawin dito sa sakit na ito. No, hindi to kaya ng natin. Halimbawa, nag-i-spray ka kaagad, di ba? Dapat pala tayo bumalik sa natural farming. Kasi remember, pag mayroong bad insect, may good insect. Di ba ganun man yan? May harmful insect, may beneficial insect. Kung i-sprayhan mo kaagad yan, pati yung beneficial insect, nadadamay. Wala nang mag-parasitize sa, mag-control sa itong harmful insect. So dapat tingnan natin yung ating integrated pest management. Kaya kami po inaaral natin yung mga sistema at aralin ano yung mga insect na natin. Anyway, kasama ang provincial government through Miss Ann Ordinario dito, titingnan natin ang ating mga strategy approaches. ASF, andyan ang banta ng ASF. Sana makontrol din natin yan. Kung ano lang yan, yung ating biocontrol, biosafety measures, borderline protocols, sundin natin. Kung sinabi ng ordinansa na bawal magpapasok, ay sundin natin dahil kasi nasa farmer din natin, attitude kasi natin magpapalusot, galing tayo magpalusot. Pero pag nagpapalusot tayo, nadadamay din naman ng marami,
ay wag na rin natin gawin yun. No? Ano po, no? So, tulungan natin ang LGUs, tulungan natin ang Department of Agriculture na mag-control lahat ng mga sakit na ano natin. At ang sabi ni Mayor na we must be ready kasi ang sunod na parang challenges na darating ang sinasabing El Nino. So ito pinaghandaan din natin na dapat tayo po, tama yun. Kung tag-ulan, naglilikramo tayo na binaha tayo. So dapat yung time na maraming tubig, dapat gi-impound natin o tinago o gi-reserve, di ba? Para panahon na tag-init, hindi na tayo magsigaw tubig dahil meron na tayong reserve. Sa India doon, no? Hindi sila, swerte lang, isang taon may isang ulan. Pero bakit wala silang problema sa tubig? Magaling ang kanilang water management. So dito sa Pilipinas, sumubra tayo ng tubig, hindi lang natin na-reserve. So ito kasama sa transformation na pagbabago ng ating mga kasama natin, ating mga farmer, at tayo mismo sa mga policy makers at implementer. So Department of Agriculture, medyo kailangan dito yung sinasabing transformation. Kaya kami po sa Department, DENIR, nag-implement kami ng sinasabing, kaya NIR Mayor tawag we are a newly established region, instituted region, NIR. Because sabi ng aming director, we have to nurture innovation and reform. So kasama sa reformation, yung transformation natin. Na dapat tayong mga implementer, tayo na sa gobyerno, dapat isa puso natin yung trabaho natin na maibigay na tama sa mga magsasaka. At yung mga magsasaka namin, hinikayat din namin kayo, be supportive. Kung magta-transform tayo ng change, we institute change, ito talagang mahirap, no? Pag may pagbabago, may resistance. So sana po kasama namin kayo sa transformation na ganon dahil we want sustainability. Hindi po tayong kabilang nagta-transform, kayong recipient namin, sabihin yung iabito ni sa gobyerno, wala akong malasakit sa programa namin, no? Hindi naman nila ako, Mayor, no? Hindi ko naman nila. May mga farmers group na binigyan namin ng traktor. Ano nangyari? Pagbalik, pagbunitor, saan ang traktor? Nailipat sa ibang address. Bininta? O, ganun ba? Saan ang development yan? May binigay tayong seeds, fertilizer. Kumusta? Naitanim ba? Wala. Paano maitanim na nakatanim na? Kaya nahuli din ang aming pag-distribute. O kita mo? So marami po pabago na gagawin sa Department of Agriculture. At yan po isa sa matinitingnan natin sa reforms and transformation para maisulong natin ang totoong development. So sana po kasama tayo ang Department of Agriculture sa region, sa province, sa LGUs, ang sinasabi nating reforms and transformation for sustainability. So sa ngalan ng aming Director Jose Albert Barugo, napasalamat kami, Mayor, na-invite kami dito sa ganitong mga gawain, trade fair, at nandyan din ang aming support para dito sa mga farmers natin. Tulungan natin at palakasin natin ang ating cooperative at association dito sa ating mga magsasaka at mangingisda sa Cadiz. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you so much. We have Sir Zalti Baloron, representing our Regional Director, Engineer Jose Albert Barogo. Thank you so much, sir. Next, may be called on behalf of our Officer in Charge of the Provincial Agriculturist, Ms. Daine Gonzola. We have Dr. Mary Ann Ordinario, the Senior Agriculturist of the Office of the Provincial Agriculturist. Sa aton mapisan aktibo nga Mayor Honorable Salvador Badi Escalante. So dugay na kami naupuda sa provincial government no 1991 pa ko yung mayor nag-start sa province of Bra, no. Of course upod ang iya mga supportive man nga mga city officials, mga staff, and of course ang aton man nga City Agriculturist Jocelyn Sai,
May aga sa inyo tanan, kag panginbulahan sa inyo pag-celebration ng 59th Charter Anniversary and also for holding this agro-fishery trade fair. So this is one of the venue wherein our farmers have given a chance to display their products. And I would like also to thank our farmers for the resilient and active participation on the food production of our country. Because we all know that agriculture is not only planting crops, but also we are feeding the people. We are feeding our co-Filipinos and other nations. So, sa atong pagpanguma, we all know that we are facing many challenges. Our sector is very much challenged with the effect of the climate change, with the presence of pests and diseases, and also of other natural calamities. So, but our farmers, despite of that, are very strong enough because it manifests that we have many products here in Cadiz. You're also secured here because nakita namon kung ano gadamo ay inyo nga mga produksyon dre sa inyo sa syudad. Kaya sa subong, nakita naton nga damo kita mga peste again ni Mayor ang aton nga RSSI. Negros Occidental is the undisputed province as the sugar bulk capital of our country. The first 5 top producing sugar, number 1 is Negros Occidental, we have Bukidnon, we have Iloilo, we have Batangas, and the 5th is the Negros Oriental. Ang bawagani is Sir RTD Saldi nga kadamo gi challenge because ang NIR bag-o nga region kadamo subong kita ginatubang mostly ang aton sugar industry. Kaya ang aton sugar amo giniya represent the 61% sugar cane nga needs ang aton country. So hambal kay ni Mayor, I would like also to share with you about what we can do with this RSSI. The top 5 nga affected sa RSSI, number 1 is Cabancalan City, number 2 is Cadiz City, we have Sagay City, we have Bago City, and the 5th is Isabela. So amo rin siya ang top 5 nga affected sa RSSI. So kadamo nakita sa mga social media about the interventions, no? So natabo na ang atong usual na ginahimo ang chemical spraying kita. Ang no effect sa chemical spraying? Ang chemical spraying ga-create kita pest immunity. Immunity bala nga ang mga peste hindi na mamati because ang baho immune na sila. Why na sila pa apektuya? Next is pest resurgence. Ano pest resurgence? Nga ginaglipong nyo lang ang peste sa ulihi, mabalik na sa espiritu yan, no? Ma-atake naman. Then we have mutation. Ma-create kita another pest naman. So we are wondering now, nakadamo kita pest nga tubang. Nagligad, tamasok sa aton nga humayan, rice black bug, army worm, then nakadto kita subong sa mais, fall army worm, and then RSSI. We should control RSSI because kung wala na tubo, makadto siya sa mais, makadto siya sa humay. So we need to control this. So nag-try kami nagligad, we apply Biocon. Biocontrol agents are those beneficial fungus nga ga-cause infection. Kung imo sa spraya, ang matabo ni, nga iya entomophatic, bala daw, atakihon niya ang chance RSSI, once masakit, syempre maluya, and then later on mamatay, kag hindi na siya manginaon. So worst gidjaya, kung matake nga aton nga, ng tubo. Kay kung namalaya na ang dahon, we all know that ang dahon is
ang manabla kusina sa tanom, ang photosynthesis, no? Amo naga-manufacture sang food sa tanom. So ano matabo malaya? Paglaya, ano ekspektaron mo? So ma-interview kami nga nagnubo ang iya tonnage, nagnubo man niya purisa. So ano kami uonta? So may ala kita mitarisyo nga pwede naton magamit biocontrol nang wala ni siya side effect sa environment ka sa tao. Pwede makaspray ang atong tao bisan wala ya PPE tungod hindi siya synthetic or chemical. So kinahanglan naton lang is 10 packs lang nga metarisyo nga spray naton sa aton nga 1 hectare nga kampo. So himuon nato ni early in the morning or late in the afternoon. Kag hindi kita mag-spray kon gaulan. Si Mayor nag-mention kaina o pod ka Ma'am Sai nga i-strengthen nila ang biocondry sa Cadiz. Palapakad si Mayor kay very concerned din sa aton industry. So in fact naghambal siya nga kay kami sa province may biocon lab kami, padala sa dito personnel to observe the production of biocon. Metaricium, we have Bovaria, and then we have Isata, mga different strains of biocon. So ma-observe tong staff ya kung paano ma-produce para damo di i-produce nyo. So actually dasig laman na kung damo staff ta, kay mas namin siya, ano iya mode of action? Ipamasakin niya to ang RSSI. Pag namasakit, makita yun na siya nga parang may molds na ma-develop. Daw parang ano siya bala cotton, no? Daw ga molds siya. Kung ang molds na siya, kung matapik ka sa subay, malakat ang subay, matapik naman sa isang RSI, mapatay si RSSI. Masakit man siya. Then, kadasig lang ang mode of transmission sa RSSI because ang gagmay na parang kayumad, pwede siya lupad. Pwede sakay sa tricycle, sa mga bus, tapos lakat sa kampo, lapat naman sa piyak nga kampo, ang inyo trabahador, maghilamon, mag-abuno, lawas siya tapikan sang kutor kayumad, katos sa pihak, dito naman siya. So kadasig na siya. Dapat kinala naton early makontrol. So mas nami ang biocon niya, kahit ang masakit, muna balasan na ligat COVID, no? Pag ubo mo, ang virus, ang muna siya, ang fungus, was maboy mo da, patapik mo, pwede na. And then the best is, kung may makita kita nga daw, may sooty molds, pwede na to i-culture, which means to say, nga taga-derigi na iya, nga beneficial fungus. Pwede na ito magamit sa iba, no? So we need to control because ang Cadiz number 2, balaka mo, no? Sa mostly affected. So nakita natin sa buong 190,000 plus, 374 hectares planted out of 220,000 sugarcane area of Negros Occidental. So mo subong actually planted. So ang affected is 32% na. No. So the province, we have series of meetings and then may subong na executive order ng finalization and also may kita task force, no? Naka-mention ng kaina si Mayor kasi Miss Jocelyn nga may task force man kamo. So ang task force will help assist sa ato mga sugarcane planters para if possible ato na isuppress ang population, i-control nato, no? Kaya nakita namon sa libot-libot kami bisa ginasprayhan gyapon ng RSSI. Din ang RSSI, ang proper gate nga pag-spray, una, mas-spray kita sa duta. Kaya dala mga sugarcane trashes, danda sa damo. Sa duta o na spray. And then, sa likod sa canopy, randa siya. Dahil da ibabutang, and then ang sprayer, ibalik nyo naman sa babaw. So, ang proper, even though kadamo ka mo da kapital, baka insecticides, kung improper ang pag-handle, pag-administer sa pesticides or whatever control measures, hindi gyapon siya effective. So, dapat i-train nato ng aton mga tao how to properly manage and use the control measures naton. So,
And then, may ara kami di plano, kung gusto ka mo matanaw, inform na mo within this week. Basta may actual kami demonstrate on how to apply the Biocon sa mga area ninyo nga affected. No? So, nalibot-libot namon, damo-damo, gidjaya ang infection. Usually, nakita nyo sa kilid. Sa kilid una, kay tungod dira ginaagyan sa tanang nga mga tao. So, dasig ang yan mode of transmission. So, amo na nga alert kita para pungga naton kay ang susceptible stage lang man, ara lamang sa iyang 3 to 6 months na gid man, no? Di mga 7 months, 8 months, tutulutig-ay na siya. Kung mostly sa vegetative siya. So, dira nato nakita ang mga infection. Kung may sooty molds na siya, severe na siya nga daw itong kakapot bla sa lawas. So we need that because hindi naton gusto nga ang aton sugar industry mabag down gid. So amo na gani himuon naton. So base mag-abot na sang una nga chimpo, no, nga 1980s to nga nagbag down na aton sugar industry, but hindi kita sina, no, because kita ya ang undisputed nga sugar ball of Asia sa aton nga country, the Philippines, no. So kami sa Office of Provincial Agriculturist, of course, ang aton leadership, sa aton mga active mga Governor Bong Lacson, kami we do everything para ini nga pest subong sa sugarcane kag all other pests. Ang fall armyworm, ara naman subong. Ang budlay man kung wala na ta mais sa ulihi, kay ubod sa mais kinakaon sa fall armyworm. So wala kita ekspektaron nga bunga. So we should be alert with that because of this climate change, damo na subong nga mga emerging pests nga nagagawa. So kabay pa nga tanan kita mag-cooperate, unified ang aton nga efforts. We will plan para ma-achieve naton ang aton mga ginahandom nga makaproduce kita bastante nga pagkaon sa aton mga pumuloyo. So with that, salamat sa pag-imbitar sa amon, Mayor. Kag kami, ready kami mag-assist sa inyo whatever needs sa agricultural sector. So madamo nga salamat sa inyo, congratulations. Madamo gid nga salamat. We have Dr. Mary Ann Ordinario, the Office of the Provincial Agriculturist, Senior Agriculturist. Thank you, ma'am. As part of this year's 59 Charter Day celebration, our participating exhibitors will be recognized for their outstanding displays, innovation, and promotion of local agricultural and fishery products. As you can see, ang aton nga 22 barangays na kung sa ano pa doara ta sa panaad, di ba? You will experience every barangay's products locally produced nga mga produkto. To ensure a fair and credible and objective evaluation, we are honored to introduce our distinguished board of judges. I will make this quick kay Doma Ray, kag para makalibot-libot ang tanan, kag makabakal. Na-ready na niya daan ang mga bulsa. Our first judge is a licensed agriculturist and currently the Land Management Officer 2 and Chief of the Regulation and Permitting Section of DENR Central Cadiz City. He is a graduate of Bachelor of Animal Science from Central Philippine State University main campus and earned his Master in Public Administration from the same institution. Our first judge, let's welcome, we have Mr. Vincent J. T. Calabi. Sir, requesting our city mayor and our city vice mayor assisted by our city councilors to give our token of appreciation. Requesting our city councilors. Our second judge, she completed the academic requirements for the Doctor of Education degree and is a career executive service sponsor. She currently serves as school principal 3 of Mabini Farm School, bringing her years of leadership, educational excellence, and community service. Our second judge, we have Dr. Eileen V. Hamison.
Our third judge is the principal of Villasin National High School. His dedication to education and community development makes him a valuable member of this year's panel of judges. Please welcome, we have Mr. Errol T. Banjola. Ladies and gentlemen, let us give a round of applause to our distinguished board of judges. Thank you. You may now take your seats. Before our distinguished board of judges begins the evaluation of our exhibits, it is important that everyone is guided by our official rules and standards of this year's competition. So our guidelines and mechanics for our 59th Charter Day booth dressing contest, theme with a theme local produced for food security and sustainability. Eligibility, the competition is open to all 22 participating barangays with official booth and product display in the Agro-Fishery Trade Fair. Our booth exhibit will run on June 29, 2026, that is today, and operational until July 3, 2026. The booth shall be primarily at least 70 to 80% using indigenous, local, and or recyclable reusable materials. Booth preparation must be done before the opening of the trade fair. Each booth must have customized signage that will represent their organization or the barangay. There will be an announced judging for the entire duration. And of course, a proper waste management will be evaluated every day during the entire duration of the event. Our judging criteria, we have theme, relevance, and message. We have 30%. Artistic creativity and visual appeal, we have 25%. Sustainability of product display, we have 25%. Proper waste disposal, 10%. And the overall impact, which refers to the physical arrangement of the booth, is 10% with a total of 100%. Also, before nga maglagaw-lagaw ang aton nga mga judges, may we hear another message of support. Siyempre, hindi pwedeng hindi siya ka-message. Our very own, hindi siya ka-active City Vice Mayor, we have Honorable John Vincent I. Escalante. Thank you. Mayang aga sa tanan sa kay Mayor Bading, sa aton guests from NIR and from the province of Negros Occidental, sa aton mga councilors, sa aton na Board of Judges, kag of course sa inyo tanan mayong aga. Kagahapon nagmarathon of events kami, 4 ka events, 5 ka events kami kagahapon sa isa ka adlaw, kag kakaintindihan ginamon ang ginabatsyag sa mga barangay. Kay kada may fiesta ang barangay, amo mo ng inyo ginabatsyag. Pwede naton palakpakan ang aton 22 ka barangay. Kaya indikit kami kung ano kakapoy mag-organize ang sining events. Pero ari ka mo diri para magsuporta sa aton nga initiative sa aton nga gobyerno. Doon ang hambal naman tanan sa aton nga mga bisita. Kagsakto tong ilang hambal nga when it comes to RSSI, ang aton obrahon is hindi na ta magsalig sa bulong, kundi another biological na intervention ng aton obrahon. I-share ko lang sa amon sa tilapia mo man ang amon ginaobra. Nga sa una, antibiotics ang ginagamit naton para mag-treat sang viruses and diseases, but subong nag-convert kami into probiotics. So mas mayong epekto, at the same time hindi siya harmful sa human consumption. So tsakto ng initiative sa aton nga government, kag kami sa City of Cadiz ara agid ang suporta pirmi sa initiative sang aton nga region and of course ang aton nga province. So hindi na ka magpadugay pa, kabay pa nga suportahan naton ang aton nga mga exhibitor sa subong adlaw, kag ang aton nga mga konsihales. Ang message ko sa inyo, gastuhan nyo ang inyo balon sa subong adlaw sa aton nga display. So madamo nga sa aton pagid nga mga department heads, ka smile lang kamo da mangumpra ta di subong adlaw. So madamo nga salamat kag mayong aga sa tanan.
Madamo nga salamat, Vice, namian ko na. To formally conclude this morning's opening program, may we call on Ms. Jocelyn M. Sai, the city agriculturist, for her closing remarks. Mayong aga sa tanan, sa aton pinalangga nga Mayor, Honorable Salvador G. Escalante Jr., kagang aton nga Vice Mayor, Honorable Vincent Escalante, upod sa iya mga city councilors, and of course sa aton Board of Judges, sa aton department heads, sa barangay officials, especially ang aton mga barangay captain, and of course ang mga delegasyon sang 22 ka barangay. So, pasalamat gid ako for the success ang aton opening sang aton nga agro-fishery trade fair. So, sa sini nalipay gid ako kay ginapakita naton ang abundance ang aton syudad, ang commitment sang aton barangay para ipakita naton ang aton nga food security and sustainability. So, sa diri ginaayo ko ang tanan nga ang inyong pagbakal, ginapakita naton ang pag-support sang aton mga farmers, kag fisher folk, ang ila livelihood also, kag ang para masuportahan gid naton sila. So amo tong hambal ni Vice Vincent Escalante nga ipagwa niyo inyo kwarta, no? Ang inyong pagbakal, dako gid nga bulig para sa success ang aton nga mga livelihoods ang aton mga farmers kag fisher folk. So ang mga department heads, ipagwa nyo da ang tinago nyo. Then of course, ang aton mga city councilors. So sa diin, gapasalamat gid ko sa dako nga suporta, especially sa aton nagakalain-lain nga 22 nga delegasyon sa aton nga barangay. Once again, salamat kag mayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat, Ma'am Sai. Again, ipagwa ang inyo da nga mga tinago. Ladies and gentlemen, the Kada City 59 Charter Day Agro-Fishery 2026 Trade Fair is now open. We invite everyone to visit our 22 barangays booth. Let's support them, featuring the products of the Office of the City Agriculturist, our Cadiz One Town One product, our Cadiz City Micro Small Medium Enterprises, and also our 22 barangays. Let us continue to support our local farmers, future boss entrepreneurs, and producers. Support local, buy local, grow local. Thank you everyone. Enjoy the Agro-Fishery Trade Fair. Bilis Cadiz, og yun Cadiznon. Maayong aga sa tanan. Requesting our department heads for a photo ops with our city officials. And also ang aton nga mga punong barangays, kag aton nga mga barangay officials, dala ka mo sa inyong nga booth kay malibot ang aton nga mga city officials. Requesting our department heads. Thank you so much. I-ready na ang aton nga mga bulsa kag ang mga bintahan. Sang aton nga 22 barangays kag ang aton nga otop.